Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong March 1995, ang tatlong magkakaibigan na Filipina na sina Phoebe Dizon, Veronica Johnson at Susana Remirata ay naghihintay sa upuan ng isang courthouse nang sila ay barili ng isang Amerikanong lalaki. Sa tindi ng tama ng mga ito, agad binawian ng buhay ang magkakaibigan. Ano at bakit ganoon na lamang ang galit ng Amerikano sa kanilang tatlo? Ating balikan ngayon ang kaso ng ating mga kababayan noong 1995 na naging dahilan upang baguhin ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang batas. Si Susana ay pinanganak noong 1969 at siya ay panganay na anak nina Suzino at Marcela. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang magandang babae na cashier sa kanilang tindahan. Si Susana ay balingkinitan at ayon sa report ng Seattle Times na napublish noong 1996, siya ay madaling pakisamahan. Bukod sa ganda ni Susana, siya ay matalino rin. Isa siya sa mga honor students ng Kataingan National High School. Nang makatuntong sa kolehiyo, siya ay nag-aral ng nursing at pagkatapos ay kumuha din siya ng hotel restaurant management sa Cebu. Na noong 1980s, ay 12 oras ang layo sa kanilang lugar sa Masbate kung ikaw ay magbabiyahe gamit ang ferry. Ang kanyang pag-aaral ang naging dahilan kung bakit siya lumipat ng Cebu dahil ito ay malayo sa Masbate, kaya umuuwi lamang siya sa kanilang lugar tuwing weekends. Sa standards ng Amerika, mula sa isang mahirap na pamilya si Susana, pero sa standard ng Pilipinas noong 1980s, ang kanyang pamilya ay maituturing na may kaya o middle-class family. Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng 2 tindahan at isa sa pamilya sa kanilang lugar sa Kataingan na naninirahan sa isang konkretong bahay. Ang kanilang bahay ay gawa sa bato na pinintahan ng kulay green at ang bubong nito ay gawa sa yero. Kahit wala silang sasakyan, wala silang gas stove o banyo na nagpa-flash o telepono, pero meron naman silang mga kasambahay na pwede nilang utusan anumang oras. Ayon sa kaibigan niya sa Cebu na si Liza Orbizo, hindi nakaranas na maglaba ng kanyang mga damit si Susana dahil sanay itong pagsilbihan ng kanilang mga kasambahay. Sa pinaghalong ganda at talino, pinasok ni Susana ang mundo ng pageant. Nakuha niya ang titulong Miss Kataingan, Miss Masbate at siya ay naging contestant din sa Miss Cebu. Ang kanyang mga kaibigan ay tinatawag siyang Miss Daldal dahil wala itong tigil sa pagsasalita at pagkwento sa kanila tungkol sa mga bagong pelikula, mga karanasan nito at pati ang karanasan niya sa kanyang love life ay mahilig din itong banggitin. Ang Kataingan ay isang bayan na makikita sa Masbate. Katulad ng ibang mga lugar sa Pilipinas, ang bayan na ito ay isa sa mga mahihirap na lugar sa buong bansa. Ang kahirapan din ang isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming mga tao ang umaalis ng Pilipinas para makapagtrabaho at kumita ng malaki sa ibang bansa. Ayon sa datos, isa sa mga karaniwang visa na kinukuha ng mga kababaihan ay ang tinatawag na fiancé visa. Noong 1980s, tinatayang 20,000 na mga babae ang lumipad palabas ng Pilipinas. Hawak ang fiancé o kaya naman ay ang spousal visa. Karamihan sa mga ito ay lumipad patungong Estados Unidos, Australia, Europe, Canada, Japan, Hong Kong at Taiwan. Noong 1980s din ay nauso ang tinatawag na mail order bride, kung saan ang mga foreigner ay kukontakin ng isang agency para makita nila ang isang catalog. Sa loob ng catalog ay may pagkakataon silang makita ang litrato at mga impormasyon ng iba't ibang mga babae. Nasa sa kanila na kung sila ay susulat sa mga ito
at nasa mga babae naman kung susulatan nila ang mga ito pabalik. Ang ibang agencies noong panahon na ito ay nag-aalok pa ng mga tour kung saan ang mga foreigner ay babiyahe sa bansa ng mga posible nilang mapangasawang babae. Sa Estados Unidos ay may mahigit na 100 ahensya na nag-specialize sa international matchmaking at ang isa sa kanilang target ay ang bansang Pilipinas. Bukod sa Pilipinas, kadalasan din sa kanilang mga parokyano ay mahilig din sa mga babae mula sa bansang Latin America, Russia at Poland. Ayon sa interview ng Seattle Times sa may-ari ng Cherry Blossoms na isa sa mga sikat na mail order bride agency noong 80s, karaniwan sa kanilang mga kliyente ay gumagastos ng $4,000 hanggang $6,000. Ito ay mula sa pagbili ng catalog, pagkuha ng address ng babae, airline ticket para makita ang babae sa bansa nito, bayad sa kanilang kasal, at ticket ng asawa nito papuntang Estados Unidos para sila ay magkasama na. Ang probinsyanang si Susana ay minsang nangarap na magkaroon ng Amerikanong asawa. Gusto nitong makakita ng snow at magkaroon ng magagandang mga anak. Inilarawan ni Lisa na ang kanyang kaibigan ay maambisyon. Ayon sa kanya ay kaya ito kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Management dahil isa sa mga pangarap ni Susana ay makarating sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Base naman sa interview ng Seattle Times kay Marcela na ina ni Susana, habang ang kanyang anak ay pumapasok ng college sa Cebu, ang mga kaibigan nito ay nakakilala ng isang babae na nagtatrabaho sa isang mail order bride agency na tinatawag na Asian Encounters. Ang grupo na magkakaibigan ay nainganyo dahil sinabi ng babae sa kanila na alam nito kung paano makakilala ng mga Amerikanong tinatawag niyang pen pals. Ang ahensya na ito ay lumalabas na binabayaran ang babae ng 10 piso sa bawat babae na kanyang ma-recruit. Gamit ang ballpen, isinulat nila ang kanilang mga impormasyon sa application form. Sa kanyang application, nakalagay ang mga sumusunod. Pangalan, Susana Remerata. Edad 21, height 5'3", timbang 105 pounds, religion Roman Catholic, nag-aaral ng Hotel and Restaurant Management, hobbies dancing, reading, and cooking. Nang matapos ay kinuhanan sila ng babae ng mga litrato sa likod ng kanilang boarding house. Ilang linggo ang lumipas, si Susana kasama ang kanyang mga kaibigan ay bumisita sa manghuhula. Nang mahawakan ng manghuhula ang kamay ni Susana, sinabi nito na ang dalaga ay makakapag-asawa, pero hindi ito isang Filipino. Ang hula na ito ay tila nagkatotoo dahil pagkalipas ng ilang linggo, nasurpresa si Susana dahil sunod-sunod ang mga sulat na kanyang natanggap. Ayon sa kanyang ina, si Susana ay karaniwang nakakatanggap ng 13 sulat sa isang araw mula sa humigit kumulang na 100 mga Amerikano. Bukod sa kanyang mga sulat na natatanggap, kadalasan din na may mga litrato itong kasama na nagpapakita ng mga buhay ng mga lalaki na sumusulat sa kanya. Ito ay kadalasang taktika ng mga ito upang maengganyo ang mga kababaihan dahil ipinapakita nila kung gaano kaginhawa ang kanilang pamumuhay sa Estados Unidos. Noong summer ng 1991, ang isa sa mga unang sulat na natanggap ni Susana ay mula sa Amerikanong si Timothy Blackwell. Noong panahon na yon, si Blackwell ay 44 na taong gulang na nagtatrabaho bilang isang lab technician. Siya ay naninirahan sa isang studio apartment na makikita sa North Seattle. Base sa mga kaibigan ni Blackwell, mahilig ito sa mga babaeng mula sa Asia dahil para sa kanya, ang mga ito ay magaling magsilbi at mag-alaga. Ang pagsulat ni Blackwell sa 21 taong gulang ni Susana ay hindi ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay sumulat sa isang babae. Ayon sa kanyang agency noon na Asian Encounters, si Blackwell ay sumulat na sa 24 na babae at kalahati sa mga ito ay sumagot sa kanya. Nang matanggap ni Susana ang mga sulat ni Blackwell, sinugot niya ang sulat ng Amerikano at pagkalipas lamang ng 1 taon nilang pagpapalitan ng sulat, itinigil ni Susana ang pakikipagsulatan sa ibang mga lalaki. Sa kabuuan, silang dalawa ay nagpalitan ng humigit kumulang na 40 sulat, ilang mga cassette tapes at paminsang-minsang mga tawag sa telepono. Pagkatapos ng 18 buwan nilang pag-uusap,
Nagdesisyon si Blackwell na bumili ng tiket papuntang Pilipinas. Siya ay dumating sa Cebu noong March 3, 1993 at noong March 6, bumiyahe siya papuntang Kataingan at sa unang pagkakataon ay nakita niya si Susana. Noong March 31, ang dalawa ay kinasal sa simbahan ng St. Vincent sa Kataingan. Ang kasal ng dalawa ay magarbo. Ayon sa ina ni Susana, sila ay kumuha pa ng videographer para kuhanan ang kasal hanggang sa reception. Inilarawan ni Marcela na si Susana at si Blackwell ay hindi malambing sa isa't isa dahil naiintindihan niya na hindi pa gaanong magkakilala ang dalawa. Nanatili ng 6 na linggo si Blackwell sa Pilipinas, pero malimit itong magreklamo dahil hindi ito sanay sa init sa Kataingan. Inireklamo din ito ang antas ng pamumuhay sa loob ng bahay ni Susana dahil minsan ay kinailangan itong tumulog katabi ang dalawang tao dahil sa liit ng bahay. Ayon kay Marcela, ginawa nila ang lahat para maging komportable ang buhay ni Blackwell nang ito ay nasa Pilipinas. Pinaghanda nila ito ng makakain. Kadalasan nila itong inaalok ng malamig na inumin at para hindi ito gaanong mainitan, ay hiniram pa nila ang electric fan ng kanilang kapitbahay. Sa pagdalaw ni Blackwell, nahirapan itong makipag-usap sa pamilya ni Susana dahil sa hindi gaanong nakakapagsalita ng English ang mga ito. At si Blackwell ay hindi rin naman nakakapagsalita ng dialect ni Susana. Ayon sa mga kaibigan ni Blackwell na nasabihan ito ng kanyang naging karanasan sa Pilipinas, ang simpleng pakikipag-usap nito sa kanyang asawa ni Susana ay problema din dahil hindi ito bihasang magsalita ng English. Bukod sa kanilang communication problem, sinabi din ni Blackwell na hindi siya iniintindi ng bago niyang asawa, na ibang-iba sa ipinangako nito noong sila ay nagsusulatan pa. Inilabas din ni Blackwell ang kanyang hinaing na tila mas gusto pa ni Susana na makipag-usap sa kanyang mga kaibigan kesa ang kausapin siya. Habang siya ay nasa Pilipinas, tinatayang gumastos si Blackwell ng $2,000 para sa kanilang kasal. Kasama sa presyo na ito ang pagkuha ng isang magaling na beautician na mula pa sa Cebu. Nagbayad din siya ng $2,000 para sa kanilang reception at $600 para sa TV at VCR na ibinigay at itinagalo niya sa mga magulang ni Susana. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Blackwell ay napansin na maluho at magasto si Susana. Pero ayon naman sa mga taga-Kataingan na na-interview ng Seattle Times, sinabi ng mga ito na ang Amerikano ay ang kusang namimigay ng pera. Kaya inisip ng mga tao doon na tila hindi ito nauubusan ng supply. Noong kalagitnaan ng April 1993, bumalik sa Estados Unidos si Blackwell. Pagkalipas ng 1 taon, naayos nila ang mga papeles ni Susana at ito ay dumating sa Washington State noong February 5, 1994. Sa tagal ng kanilang paghihintay na makasama ang isa't isa, ay siyang bilis naman na natapos ang kanilang relasyon. Matapos lamang ang 13 araw na sila ay nagsama sa iisang bubong, si Susana ay nag-alsabalutan. At noong March 1994, nag-file ng annulment si Blackwell at idinimanda niya si Susana. Sa panahon na walang matutuluyan si Susana sa Estados Unidos, ay doon niya nakilala ang kapwa Filipina na sina Phoebe Dizon at Veronica Loretta Johnson. Si Phoebe ay taga-Masbate din katulad ni Susana. Siya ay kasal sa isang Filipino na naninirahan sa Estados Unidos at siya ay ina ng 3 bata. Habang si Veronica naman ay may asawa din na isang Amerikano tulad niya. Ito ay nagtatrabaho bilang isang insurance agent at may 2 anak. Halin-hina na pinatuloy ni na Phoebe at Veronica si Susana sa kanilang mga tahanan habang gumugulong ang annulment trial nito. Sa tulong nila, si Susana ay nakahanap ng isang abogado. Ang abogadong ito ay ginamit ang anggulo na si Susana ay isang asawa na biktima ng pang-aabuso. Kapag nanalo, siya ay may karapatan na manatili sa Estados Unidos at hindi siya madedeport. Sa korte ay nagharap ang dalawa. Ang kampo ni Blackwell ay ginawa ang lahat para dungisan ang pagkatao ni Susana at ito ay inilarawan nila na isang gold digger at pinaratangan nila ito na ginamit lamang ang Amerikano para makarating sa Estados Unidos.
Ayon sa abogado ni Blackwell, nang ito ay dumating sa apartment ng kanyang kliyente sa Seattle, ang dalawa ay malimit na mag-away. Sinabi ni Blackwell na inasahan niyang siya ay aasikasuhin at pagsisilbihan ni Susana, katulad ng ipinangako nito sa sulat. Pero taliwas ang nangyari dahil hindi siya nito pinapansin. Ang kampo ni Susana naman ay ipinakita ang police report na magpapatunay na malimit ni Blackwell na saktan ang Filipina. Base sa report, noong huling beses na ang dalawa ay nag-away, sinakal, itinulak at isinubsob ni Blackwell ang mukha ni Susana sa lababo. Agad siyang nakatawag ng tulong at mabilis na kumatok ang mga kapulisan sa pintuan ng kanilang studio apartment. Sa depensa ni Blackwell ay di umano'y tinutulungan lamang niya ang kanyang asawa na hugasan ang mukha nito. Kahit anong katwiran nito ay dinala pa rin siya ng mga otoridad sa presinto at sinampahan ng kaso. Pero hindi umusad ang paglilitis sa kanya dahil hindi ito dinaluhan ni Susana. Ang kampo ni Blackwell ay hindi naman tumigil sa pag-akusa kay Susana na isa siyang gold digger at manggagamit. Ipinagdiinan nila na magaling itong mangmanipula ng tao at si Blackwell ay isang biktima. Nang tumayo sa witness stand si Blackwell, sinabi nito na itinuring lamang siyang isang tiket ni Susana upang makarating ito sa Estados Unidos. Hiniling din ni Blackwell sa judge na utusan nito si Susana na bayaran siya ng $17,000 dahil ito ang kabuuang halaga na nagastos niya sa loob ng 4 na taon. Dahil sa pinapalabas ng kampo ni Susana na ito ay inubuso ni Blackwell, ang kampo ng Amerikano ay hindi naging masaya. Paulit-ulit ni Blackwell na sinabi na ang kanyang asawa ay manluloko at sa kanyang sariling salita, ito ay isang con artist at ang nais lamang talaga niya na mangyari ay ma-deport ito. Idinagdag ni Blackwell na kasalanan din niya ang nangyari at humingi siya ng paumanhin sa judge dahil ang pagdala niya di umano kay Susana sa Amerika ay inahenlin tulad niya sa isang sakit na papatay sa kanilang bansa. Ginulat ni Blackwell ang mga tao sa korte nang isinuwalat niya na si Susana pala ay buntis na ng 8 buwan nang ito ay dumating sa Estados Unidos. Ayon sa kanya, ito ang malimit nilang pag-awayan. Di umano ay sinabi sa kanya ni Susana na ang dahilan kung bakit siya nabuntis ay pinagsamantalahan siya ng isang lalaki sa party na kanyang dinaluhan sa Pilipinas. Mariing sinabi ni Blackwell na hindi siya naniniwala dito dahil malakas ang kutob niya na habang pinoproseso nila ang visa nito papuntang Amerika ay may kasintahan pa itong Filipino at yun marahil ang ama ng sanggol. Nang nagkaroon ng Briggs annulment trial, nagdesisyon ang magkakaibigan na sina Susana, Phoebe at Veronica na umupo sa isang bench sa loob ng courthouse. Ilang minuto na lamang ang hinihintay nila para sa desisyon. Pero ang galit na si Blackwell ay naglakad patungo sa kanilang inuupuan. Hawak ang kanyang briefcase, unti-unti niya itong binuksan at hinugot ni Blackwell ang kanyang baril na 9mm semi-automatic handgun at pinaputukan ito ang 3. Binaril niya ng 3 beses si Susana. Isa sa kanyang noo, isa sa kanyang tiyan at isa sa kanyang dibdib na agad nitong ikinamatay. Idinamay niya rin ang 2 nitong kaibigan na tumestigo para sa kanya. Sa tindi ng tama ng mga ito ay hindi na sila na-revive. Ang mga security guards sa loob ng courthouse ay agad napigilan si Blackwell at nadiskubre nila na meron pa itong dalang extra ammunition sa kanyang kabilang kamay. Sa briefcase nito ay nakita nila ang isang envelope na naglalaman ng $650 na cash. Nakita din nila ang last will and testament na nagsasabi na siya ay nasa tamang katinuan at inaako niya ang lahat ng responsibilidad sa nangyari. Sa kanyang sulat ay tila nagpapahiwatig ito na gusto na rin niyang magpakamatay. Sa huling linya ng sulat, sinabi ni Blackwell na alam niya na ang kanyang mga kaibigan ay maiintindihan ang kanyang ginawa. Siya ay kinasuhan ng triple murder dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa na si Susana at mga kaibigan nitong sina Phoebe at Veronica. Kinasuhan din siya ng manslaughter dahil sa pagpatay din niya sa sanggol na nasa sinapupunan ni Susana. Si Blackwell ay walang criminal records kaya hindi nagulat ang mga tao na ang depensa ng kanyang kampo
ay dahil sa temporary insanity o panandalian nitong pagkawala sa kanyang katinoan. Ang pamilya ni Susana ay hindi nakadalo sa paglilitis dahil sa interview ng Seattle Times sa kanila, masyadong malayo ang Amerika at hindi rin nila maiintindihan ang nangyayari sa korte dahil sa hindi sila nakakapagsalita o nakakaintindi ng English. Ayon sa ina ni Susana na si Marcela, dumaluman siya o hindi, ang kanyang anak ay patay pa rin. Nagsimula ang paglilitis kay Blackwell noong April 1996 sa Washington State at siya ay nag-plead ng not guilty. Ang judge ay nagdesisyon na ilipat ang paglilitis malayo sa lugar ng pinangyarihan para maiwasan ang pagkakaroon ng bias sa mga jury na kanilang mapipili. Tulad ng inaasahan, ang mga abogado ni Blackwell ay ginawa ang lahat para hindi ito mapatawan ng death penalty. Ayon sa kanila, nagawa lamang ng kanilang kliyente ang pamamaril dahil sa bugso ng damdamin nito at sa tindi ng galit na kanyang naramdaman sa ginawa sa kanya ni Susana. Para masuportahan ang kanilang depensa na ang pamamaril ay sanhi ng temporary insanity, ang kampo ni Blackwell ay iniharap ang ilan sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan nito. Ayon sa kanila, si Blackwell ay may hindi magandang karanasan noong kabataan nito dahil malimit siyang pagbuhatan ng kamay ng kanyang lolo. Ang kapatid niyang babae ay sinabi din na kahit ganito ang naranasan ng kanyang kapatid, ay napakabait ni Blackwell sa kanya. Pero kahit ilang tao pa ang iharap nila para sabihin kung gaano ito kabait, hindi nila maikakaila na para sa mga jury, hindi pa rin tama ang ginawa nito na kunin ang 4 na buhay dahil lamang sa kanyang galit. Noong June 6, 1996, napatunayan siyang guilty. Si Blackwell ay makukulong ng panghabang buhay at hindi siya mabibigyan ng parol. Ang pagkamatay ni Susana, Phoebe at Veronica ang isa sa mga dahilan kung bakit naghigpit at naglagay na ang bawat courthouses sa Estados Unidos ng mga X-ray machines at mga metal detectors upang maiwasan na ang parehong insidente na mangyari. Ang Estados Unidos at Pilipinas din ay ipinagbawal ang mga mail order brides agency. Dahil sa mga dumadaming mga kaso ng mga Filipinang inaabuso ng kanilang mga foreigner na asawa pagdating sa bansa ng mga ito, ang mga mambabatas sa Pilipinas noong 90s ay isinabatas ang Republic Act 6955 na mas kilala din na Anti-Mail Order Bride Act, kung saan iligal at maaari kang maparusahan kung mapatunayan na ikaw ay nagpapatakbo ng isang mail order bride agency. Ang nangyari sa kanyang ina ang nagtula kay Derek Dizon na magtayo ng isang organisasyon na bawat taon ay ginugunita ang nangyari sa kanyang ina na si Phoebe Dizon at sa 3 pang biktima na sina Susana, sa Sanggol at kay Veronica. Ang iba't ibang mga kababaihan ay nagtitipon para manawagan na itigil na ang pananakit sa mga kababaihan. Ang vigil ay isa din sa kanilang paraan para ipaalam sa mga kababaihan na hindi ipinanganak sa Estados Unidos na huwag mahiya o matakot na humingi ng tulong kapag sila ay nakakaranas ng pang-aabuso. Dahil ang kanilang organisasyon ay bukas ang palad at handang tumulong para sila ay muling makabangon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito.